Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Nasa 60 kabahayan o higit 70 mga pamilya natupok ng sunog sa Bacoor, Cavite. Congresswoman-elect Laila De Lima umalma sa pagdelay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Huwag na umanong maglokohan. 3 miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sasalang sa makapangyarihang Commission on Appointments. Sa MBC TV correspondents, mag-live-in partner arestado sa buy-bust operation sa Samal, Bataan. Sa MBC TV Sports, mga bagong mukha na sasabak sa Alas Pilipinas para sa 2025 AVC Nations League, kilalanin. At sa Showbiz Spotted, musical play na Come From Away Manila, mapapanood na simula June 6. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Tinupok ng apoy ang nasa 60 kabahayan sa isang sunog na sumiklab sa isang informal settlement sa Barangay Talabados sa Bacoor, Cavite. Aabot naman sa 75 pamilya ang napaulat na nasunugan sa insidente. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miski tinataya na 75 pamilya o mahigit 150 katao ang nawala ng bahay sa nasunog na informal settlement sa Barangay Talabados sa Bacoor, Cavite pasado kaninang 7 a.m. Ayon sa Bureau of Fire Protection, humigit kumulang 60 mga kabahayan ang tinupok ng apoy at tinataya na 375,000 piso ang mga naabong ari-arian. Itinaas pa sa ikalawang alarma ang sunog bago tuluyang naapula kanina namang 8:41 a.m. Halos 2 oras tinupok ng apoy yung hilera ng mga kabayan na pawang gawa sa light materials. Sa impormasyon ni Anastasio Hanaba ng Lupong Tagapamayapa, isang bahay daw yung bigla na lamang naglagablab dahil umano sa faulty wiring. Pero patuloy pa rin yung investigasyon ng Bureau of Fire kung ano yung sanhin ng ikalawa ng sunog sa lugar. Wala namang nasawi o nasugatan sa sunog. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa halip naman na isda, nasa 1.5 milyong pisong halaga ng shabu ang aksidenteng nalambat ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales. Hinala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, posibleng nagmula ang kontrabando sa tinatawag na Golden Triangle. Tinutukan yan ni Kyle Bulyas. Nalambat ng mga mangingisda ang aabot sa 1.5 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa katubigang sakop ng Masinloc sa Zambales nitong nakaraang Huwebes. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Attorney Joseph Calulot, nakalagay ito sa 10 sako kung saan naglalaman ito ng kabuang aabot sa 223 kilos ng illegal na droga. Sabi ni Calulot, may laman itong mga vacuum-sealed na paketeng may label na frozen durian at tsaa. Pero nang buksan ng mga otoridad, mga ipinagbabawal na gamot pala ang laman. Hinala ng PIDEA, galing ito sa Golden Triangle, ang lugar kung saan nagtatagpo ang border ng Laos, Myanmar at Thailand. Madalas iniuugnay sa drug trafficking ang naturang lugar dahil dito umano nagkukubli ang mga gumagawa at nagtatraffic ng mga illegal na droga. Sabi pa ni Calulot, ito na ang pinakamalaking na-recover na illegal drugs ng PIDEA ngayong taon na galing sa karagatan. Kaugnay nito, patuloy ani ang pakikipagtulungan ng PIDEA sa mga mangingisda sa pagbabantay ng coastline para matiyak na hindi makapapasok sa bansa ang mga illegal na droga sa pamamagitan ng kaparehong modus. Nakikita na natin yung resulta ng tinatawag nating demand reduction activity sa ating mga fisher folks. Kasi
ang PIDEA together also with the Philippine Coast Guard. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga mangingisda ho natin na kung meron ho silang ma-recover dyan ho sa mga karagatan, ipagbigay alam agad sa Philippine Coast Guard o kaya sa PIDEA. Tiniyak naman ni Kalulot na may mga tauhan ng PIDEA sa bawat pantalan ng bansa na regular na nagsasagawa ng random inspection para matiyak na walang makapupuslit na illegal na droga sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taliraw ang mga kamay ng Senado pagdating sa isinampang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ni Senate President Cheese Escudero, patapos na ang 19th Congress at higit dito, mas mabigat pa rin konsiderasyon ang desisyon ng plenaryo. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Muling binigyang linaw ni Senate President Francis Cheese Escudero na limitado lang sa pag-issue ng summons kay Vice President Sara Duterte ang maaaring magawa ng kasalukuyang Kongreso patungkol sa planong impeachment. Sa panayam sa DZRH, pinaliwanag ni Escudero na hindi na makakaabot sa trial ang planong impeachment kay VP Sara gayong patapos na ang period ng 19th Congress sa June 11. May 10 araw ang nasasakdal si VP Sara para sumagot. Hindi pa nga siya humihingi na extension nun. So ubus na agad yung panahon, 2 linggo man o 1 linggo para mag-proceed pa kami sa trial. Pangalawa, pagdating ng June 30 ay maglalapse na yung authority ng mga prosecutors mula sa 19th Congress sa Kamara. Hindi naman po pwede. Dagdag dito na hindi rin daw pwede itali ang kamay ng paparating na 28th Congress dahil makakaya ditong katigan o kontrahin ang magiging desisyon ng kasalukuyang Kongreso pagkatapos basahin ang articles of impeachment. Sa isang press briefing kahapon, inununsyo ni Escudero na mauurong sa June 11 ang pagbasa ng articles of impeachment kay VP Sara na nakadagdasa na kahapon upang bigyan daan ang legislasyon ng ilang mga panukala bago matapos ang 19th Congress. Dahil dito sa June 11 pa malalaman kung matutuloy ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court kung sakaling maaproba ng articles of impeachment na ipepresenta ng mababang kapulungan at matatapos sa pag-issue ng summons ang 19th Congress. Paliwanag pa ni Escudero kung magiging ibang desisyon ng 28th Congress ay maring i-apel ito sa Korte Suprema at binigyan din ng desisyon ng plenaryo. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan, pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Matatandaan noong February 5 ay na-impeach si VP Sara ng House of the Representatives kung saan kinatigan ito ng higit 200 mambabatas. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, hindi pinalusot ni ML o mamamayang Liberal Party List Congresswoman-elect Laila De Lima ang di umano'y mabagal na kilos ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos iurong ni Senate President Cheese Escudero ang impeachment proceedings. Sabay kambyo na posible raw na hindi tumawid sa 20th Congress ang impeachment. Magbabalita si Rina Hesoro. Binatikos ni Congresswoman-elect Laila De Lima ng mamamayang liberal o ML party list ang Senado dahil sa mabagal na pag-aksyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, malinaw sa saligang batas na kapag naipasa na ng Kamara ang impeachment complaint sa Senado, tungkulin ng Senado na agad na umupo bilang impeachment court, walang pero at walang palusot. Sa press conference noong Lunes, sinabi ni Escudero na hindi pa sigurado kung matutuloy ang impeachment trial sa kasalukuyang Kongreso at depende pa umano ito sa boto ng buong Senado kapag nagbukas silang muli sa Hulyo. Inanunsyo rin niya na ipagpapaliban muna ang pagbasa ng mga artikulo ng impeachment mula June 2 o kahapon sana sa June 11. Kasama si De Lima sa grupo ng mga tagapagtanggol na layuning mahatulan si Vice President Sara Duterte sa isa man sa 7 reklamong isinampa laban sa kanya. Matatandaan noong February 2025 pa isinumite ng House of Representatives sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito umuusad. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Suportado naman sa Kamara ang desisyon na pansamantalang suspindihin ang nakatakda sanang pagsisimula ng EDSA Rebuild sa June 13 para sa isang representative-elect mula Parañaque. Tama ang sentimiento ng Pangulo para sa mas mabilis at makabagong approach sa proyekto. Narito ang report ni Milky Rigunan. Sinuportahan sa Kamara ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang pagsisimula sa EDSA Rebuild Project para bigyang daan ang mas maganda at epesyenteng plano. Ayon kay Parañaque 2nd District Representative-elect Brian Yamsuan, patunay ito na nakikinig ang Pangulo sa mga sentimiento ng publiko. Sabi ni Yamsuan, hindi kwestiyon ang layunin ay pailalim sa rehabilitasyon ng EDSA para maging komportable at maayos ang pagbabiyahe. Pero anya, mas tama ang desisyon ni Pangulong Marcos na gumamit ng modern construction techniques para mapabilis na makumpleto ang proyekto. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, 3.5 billion pesos kada araw ang nalulugi sa ating ekonomiya dahil sa sobrang traffic sa Metro Manila. Bago sinuspindi ni Pangulong Marcos ang proyekto, nakaschedule sana sa June 13 ang pagsisimula ng EDSA Rebuild mula Pasay City hanggang Shaw Boulevard segment at inaasang matatapos sa 2027. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, lalong pinalawig ng Department of Agriculture ang paghahatid ng murang 20 pesos o kada kilong bigas sa accredited retailers ng Walang Gutom program, alinsunod sa kampanya ng administrasyon laban sa malnutrisyon. Sa balitang yan, tinutukan ni Leth Narciso. Bukod sa Kadiwa Centers, mabibili na rin ang 20 pesos kada kilong bigas sa iba pang accredited retailers ng Walang Gutom program. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na naibigay na nila sa Department of Agriculture ang listahan ng accredited retailers. Ibig sabihin, makabibili rin dito ng murang bigas ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom program. Ang nasabing programa ay parte ng kampanya ng pamahalaan laban sa gutom at malnutrisyon. Sa ilalim nito, may ipinamamahagi ang DSWD na electronic food voucher sa household beneficiaries. Ayon kay Gatchalian, dahil makakamura ang mga benepisyaryo sa bigas, madaragdagan ang kanilang mabibili sa 3,000 pisong food vouchers. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, ipinakilala na ang mga pamilyar at mga bagong mukha ng mga players na sasabak sa Alas Pilipinas para sa 2025 ABC Nations League. At kabilang dyan ang ilang UAAP stars. Kilalanin ang roster ng national teams sa report na ito. Mahigit isang linggo bago ang mahalagang laban kontra Tajikistan sa AFC Asian Cup qualifiers, kumalas si Albert Capellas sa pagiging head coach ng Philippine Men's National Football Team dahil sa personal na dahilan. Kinumpirma ito ng team manager Freddy Gonzalez sa isang pahayag noong Sabado ng gabi. Si Capellas ay naging coach ng national team sa loob ng 8 buwan, subalit nagawa niyang ibalik ang Pilipinas sa semifinals ng 2024 ASEAN Championships. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagtagumpay ang Asgal sa 2-1 na panalo kontra Thailand sa home leg bago malaglag sa away leg sa Bangkok. Sa kanyang huling laro bilang coach, pinamunuan ni Capellas ang 4-1 victory kontra Maldives sa Asian Cup qualifiers noong Marso. Samantala, papalit sa kanya bilang interim head coach si Carl Squadrat, na kamakailan lamang ay tinalaga bilang assistant. May karanasan si Quadrat sa national teams ng Saudi Arabia at El Salvador at naglingkod din sa youth system ng Barcelona. Nananatiling nakatutok ang Ascal sa paparating na laban kontra Tajikistan sa June 10 sa New Clark City Stadium. Sa aming pagbabalik, coaching staff ng Philippine Men's Football Team magkakaroon ng isang malaking pagbabago. Ano kaya ito? Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. 3 gabinete ng administrasyon haharap sa Commission on Appointments. Sa MBC TV Global, Pope Leo XIV, tumaliwas nga ba sa panig ni dating Pope Francis sa usapin ng same-sex marriage?
At sa Showbiz Spotted, musical play na Come From Away Manila, mapapanood simula June 6 sa Samsung Performing Arts Theater. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Humarap na sa Commission on Appointments o CA sina Transportation Secretary Vince Dizon, Communications Secretary Henry Aguda at Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Ito'y sa gitna ng panawagang courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang buong gabinete. Ang mga pinakahuling detalye ibabalita ni Raymond Dadpaas. Sa tatlong sekretary na nakatakdang humarap sa Commission on Appointment ay si DOTR Secretary Vivencio Vince Dizon pa lamang ang naisasalang. Nagsimula ang pagdinig ng CA Committee on Transportation na pinamumunuan ni Cavite Representative Lani Mercado Revilla alas 10 ng umaga. Nagkakaisang mga miyembro ng komite sa pagsuporta kay Secretary Dizon, ngunit dahil sa kahalagaan ng ahensya na kanyang pinamumunuan ay napakaraming tanong sa kanya. Ilang na dito ang postponement ng rehabilitation ng EDSA, pagsasakay sa mga ports at airports, ganoon din sa mga expressway at ang pagtatapos sa mga railway system. At ganoon din ang rehabilitasyon ng Philippine National Railways o PNR. Susunod na isasalang ay sina Secretary Henry Roel Aguda ng Department of Information Communications Technology o DCT at Presidential Communications Office Secretary J.D.J. Ruiz. Sa abiso na inilabas ng tanggapan ni Senate President Francis T. Escudero na siyang presiding officer ng CA plenary, ay hindi may sasalang sa plenary ang mga cabinet members na i-endorso ng komite ang kanilang appointment. Isasabay na sila bukas pagkatapos ng confirmation hearing ng mga foreign service officers ng Department of Foreign Affairs, commissioners ng mga constitutional commissions at senior officers ng Armed Forces of the Philippines. Ang pagsalang sa CA sa tatlong kalihim ay sa gitna ng hiniling courtesy resignation ng mga cabinet secretaries ni Pangulong Bongbong Marcos. Makalagang makalusot ang mga ito sa CA bago magbakasyon ng Kongreso sa susunod na linggo dahil kung hindi, kailangan nilang ma-reappoint muli para manatili sa pwesto. Sina Secretary Aguda, Dizon at Ruiz ay iilang buwan pa lamang sa pwesto. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DPRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Inirekomenda naman ng Department of Health o DOH na gawing National Public Health Emergency ang HIV o Human Immunodeficiency Virus. Kaugnay ito ng pagsirit ng kaso sa bansa kung saan tumaas ng 500%. Ayon sa kagawaran, umaabot sa 57 HIV cases kada araw ang naitatala mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Kaugnay nito, hinimok ng DOH ang publiko na sumailalim sa libreng HIV testing. Bukod dito, ipinaalala ng DOH ang paggamit ng condoms, pre-exposure at iba pang measure upang makaiwas sa HIV at iba pang sexually transmitted disease o STDs. Pilipinas, matapos ang 5 araw na sunod-sunod na malawakang pagulan dulot ng southwest monsoon sa Western Luzon Weather Stations. Inanunsyo na kahapon ng Pag-asa ang simula ng tag-ulan. Kung ikukumpara nitong mga nakalipas na taon, mapapansin ka parehas nito ang taong 2023. Hindi rin nagkakalayo ang mga petsa ng deklarasyon ng tag-ulan mula 2021 hanggang 2025. Maliban na lamang noong 2022 kung saan bahagya itong napaaga ng halos 2 linggo. Kaugnay niyan, inaasahang magpapaulan muli ang habagat sa Ilocos Region, Abra, Benguet, gayon din sa Zambales, Tarlac, Bataan at Pampanga. Tulad ng Luzon, kalat-kalat na thunderstorms din ang iiral sa ilang bahagi ng Bangsamoro, Sorsogon, kasama na rin ang Davao Oriental at Davao Occidental, bunsod naman ng Intertropical Convergence Zone. Habang bahagyang makulimlim naman na may panakanakang pag-ulan ang posibleng maranasan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman ng Luzon. Samantala, alam niyo ba na noong 1988, naganap ang makasaysayang twin switch sa bansang Colombia?
Nang dahil kasi sa hindi inaasang error sa loob ng nursery, 25 taong nawalay sa isa't isa ang tunay na magkakambal. Aksidenteng napagpalit ng isang twin sa isa pang twin mula sa ibang pamilya na siyang nagresulta naman sa 2 pares ng inakalang fraternal twins. Si William ay nahiwalay sa kakambal na si Jorge, habang nawalay din si Carlos sa tunay nitong kapatid na si Wilber. Pero nang dahil sa malikot na laro ng tadhana at hindi inaasang chance encounter sa loob ng palengke, ay nahanap nila ang isa't isa. Ang kanilang kwento ay tinampok na rin last year sa Netflix documentary na The Accidental Twins. At sa kasalukuyan, hindi man sila magkakadugo. Pinili nilang manatili sa buhay ng isa't isa na parabang isang tunay na pamilya. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bagamat nagsisimula pa lamang ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa bansa, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Department of Interior and Local Government laban sa bantang dala ng tag-ulan. Sa ilalim ng kanilang disaster plan, magiging mas sistematiko ang pagtugon sa kalamidad. Narito ang report ni Rovic Manuel. Sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa Pilipinas, pinaghahanda na agad ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan sa magiging epekto ng southwest monsoon o ng habagat. Sa isang memorandum circular, hinimok ng DILG ang LGUs na magpatupad na ng proactive measures na nakaangkla sa Operation Listo Protocols. Ang Operation Listo ay ang flagship disaster preparedness program ng kagawaran na nagtataguyod ng whole government approach para sa matatag na pagtugon tuwing may kalamidad. Dito, inatasan ng LGUs na bumuo at tiyakin na mayroong maayos na evacuation centers na may sanitation, medical aid at designated areas para sa vulnerable groups. Gayon din ang pagsisiguro na gumagana ang kanilang emergency operation centers at may sapat na tauhan, kagamitan, gayon din ang local incident management teams. Sa ngayon, inaanyayahan na rin ang mga LGU na magsagawa ng simulation drills at community exercises kung kinakailangan, kasabay ng pagpapaalala sa mahigpit na pagpapatupad ng no-build zones para sa mga high-risk na areas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagsisimula ng Pride Month ngayong buwan ng Hunyo, muling iginiit ni Pope Leo XIV ang posisyon ng simbahan patungkol sa same-sex marriage, gayon din sa isyu ng abortion. Ayon sa Santo Papa, taliwas ito sa turo ng simbahan. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Vatican. Sa unang pagkipanayam ni Pope Leo XIV sa mga world diplomat itong linggo, muling iginiit ang Santo Papa ang posisyon ng simbahan pagdating sa same-sex marriage at abortion. Sinabi ni Pope Leo XIV, bagamat hindi ideal ang kasal, isang banal na batas naman ito para sa simbahan kung saan nagpapakita ng tunay na pagmamahalan sa pagitan ng lalaki at babae. Nanindigan din ng Santo Papa ng aborasyon ay may tuturing na parang pagkitil ng buhay, kaya't nito tinutulad kailan may hindi maaaring tanggapin ng simbahan. Samantala, matatanda ang pinayagan ni late Pope Francis ang pagbibigay ng basbas o blessing lamang para sa mga same-sex couple. Ayon yan sa dokumento nitong Fiducia Supplicans o Supplicating Trust. Attention Tedder and Critical fans! Sa arangkada na ngayong June ang Filipino adaptation ng multi-award-winning musical na Come From Away. Simula June 6 to 29 tuwing Biyernes hanggang Linggo, mapapanood po sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati ang Come From Away, Manila. Tungkol saan nga ba ito? Kamusta ang naging paghahanda ng cast at ang patikim na performance sa mga dapat abangan? Tutukan sa aking Showbiz Report. Here on the edge of the Atlantic, on an island in between there and here. Yan ang patikim ng Filipino cast sa kanilang adaptation ng award-winning musical na Come From Away na mapapanood simula June 6. Hango ang kwento sa mga tunay na pangyayari matapos ang 9/11 terrorist attack sa Amerika taong 2001, kung saan 7,000 airline passengers ang na-stranded sa Gander, Newfoundland sa Canada. So it's called Come From Away,
because a person who is in Newfoundland, who's not actually from Newfoundland, is called a come from away. So it's a story of that. So it's such an endearing term that it's like, oh, we're here to take care of our come from aways. So this term and the title represents that story of human kindness, that we weren't helping them because we were asked to or we needed to. We were helping them because they were people. Pero bukod sa matinding rehearsals nitong mga nakalipas na buwan, ano pa nga ba ang mga naging paghahanda ng mga bida ng Come From Away Manila? We've all read different books. I know Becca and I read the same book. There's a book that came out that was based on that. There are documentaries we've all been watching. We're just doing as much research as we can. Of course, it was helpful to talk to the people, the real people. Samantala, para naman sa binansagang kapuso soul balladeer na si Garrett Bolden, kamusta nga kaya ang kanyang transition from joining singing competition to acting? People were saying na parang I can't do theater kasi I'm a singer lang. Parang I'm a singer lang. So what I did was I discovered things on my own. I researched, then I auditioned. My very first theater was abroad in Guam, which I went there without any experience. But I'm really open into learning new things, and which made me fall in love with theater. Maliban kina Kaisa Borromeo, George Schultz, Becca Coates at Garrett Bolden, kabilang din sa cast ng Come From Away Manila sina Cathy Azanza D, Gian Magdangal, Carla La Forteza, Sheila Francisco at Mickey Volante. And we really hope you can come catch our show opening June 6, running until June 29 at the Samsung Performing Arts Theater. Please see Come From Away. We hope to see you there. Abangan po ang aking buong interview kasama ang cast ng Come From Away Manila sa Scene Zone. Ang theater stars na pasabak din sa isang challenge kung saan nasubok ang kanilang husay pagdating sa improv acting. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik. Binata, patay matapos maaksidente sa minamanehong motorsiklo. Sa MBC TV Sports, Albert Capellas, bakit kaya nagbitiw bilang head coach ng Philippine Men's Football Team? At sa Hoy, bawal yan. Parusa sa iligal na pagbebenta ng chainsaw. Alamin, yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mukhang sa kulungan matutuloy ang live-in setup ng isang magkasintahan sa Samal, Bataan matapos silang maaresto sa isang buy-bust operation. Ang nasamsam na droga aabot sa higit 250,000 pesos. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kalaboso ang isang mag-live-in partner sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay East Calagiman, Samal, Bataan kaninang 4:30 ng umaga. Naaresto ang mga sospek sa pangunguna ni Police Lieutenant Orlando Perez Jr., Deputy Chief ng Samal PNP. Sa ulat ni Samal Chief Police Major Gary Lupian, ang mga nadakip ng kanyang mga tauhan ay kinilala ito sa alias na Jerwin, 36 anyos, at alias Regina, 42 anyos, mag-live-in partner. Nakumpiska sa mga naaresto ang 37 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 251,600 pesos at may bus money na 1,000 piso at gamit na hiram nilang single motor. Nabatid na dati na rin ang mga itong naaresto sa illegal na droga. Ang mga nadakip ay nasa kustodiya na ng Samal PNP at inihanda na sa kanila ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News,
RH37, Danny Kubilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman sa isang self-accident ang isang binata dito sa lalawigan ng Norte Samar habang nagmamaniho ng kanyang motorsiklo. Tumama ito sa isang pavement na malapit sa isang ilog ng barangay San Fernando, Las Navas. Ayon sa report ng PNP, nangyari aksidente pasado alas 12 ng madaling araw. Minamaniho nito ang isang Mayo 125, walang plate number at wala ring ORCR at wala ring ilaw ang nasabing motorsiklo. Pagdating sa nasabing lugar, nawala ng kontrol ang nasabing driver dahilan ng nasabing disgrasya at tumama ito sa nasabing pavement at nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang nasabing biktima agad na isinugod sa ospital at naiwan naman sa lugar ang motorsiklong ginamit. Ayon naman sa mga comments sa Facebook mula sa isang fiesta ang biktima na nasa 18 taong gulang pa lamang at nag-aaral bilang first year college. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Region 1 Medical Center Dagupan City ang isang 43 anyos na magsasaka na residente ng Barangay Poblacion Bautista, Pangasinan dahil sa tindi ng tinamong sugat nito sa kanyang katawan matapos ng maaksidente habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa bayan ng Bautista. Sa ulat ni Bautista OIC Chief of Police Captain Ryan Parica, binabagtas ng biktima ang Provincial Road sa Barangay Poblacion East bandang alas 6 ng umaga, ngunit nang makarating ito sa palikong bahagi ng daan, nawala nito ng kontrol sa manubila at nahulog sa kanal habang ang biktima ay tumilapon sa bukid. Una isinugod ng LGU Rescue Team sa Community Hospital ang biktima at matapos mabigyan ng paunang lunas ay inilipat ito sa malaking paggamutan sa lungsod ng Dagupan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao de Oro. Ipinagdiwang ng 10th Infantry Aguila Division ng Philippine Army ay kalimang anibersaryo ng Camp General Manuel T. Yan Sr. Station Hospital sa kailang punong himpilan sa Mawab, Davao de Oro noong nakarang araw. Pinangunahan mismo ni Major General Alan Hambala, Aguila Division Commander, ang makasaysayang selebrasyon na may temang Upholding Honor and Excellence in Service to Aguila Troopers. Pinarangalan sa okasyong ito ang dedikasyon at sakripisyo ng mga personal ng ospital na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga sundalo, sibilyan at kanilang mga pamilya. Ayon kay Major General Hambala, ang anibersaryong ito ay paalala ng ating layunin na patuloy tayong maglingkod ng may dangal at kahusayan bilang kanlungan ng lakas para sa lahat ng kumakatok sa pintuan ng ating ospital. Nagsagawa rin ng libreng serbisyo ang 10th ID Station Hospital bilang bahagi ng pagdiriwang. Kabilang dito ang cervical at breast cancer screening, pagpabakuna at deworming ng mga alagang hayop, medical consultations, libreng gupit at financial literacy session. Ipinakita ng okasyong ito ang tunay na diwa ng serbisyo, matatag, may puso at para sa bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang operasyon na ang ikinasan ng Anti-Cybercrime Group o ACG ng ating pambansang pulisya laban sa iligal na pagbebenta ng chainsaw na ginagamit pang putol ng mga kahoy. Lingid kasi sa kaalaman ng marami, ipinagbabawal ang pagbebenta nito na hindi otorisado ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ano nga bang batas ang sumasaklaw dito at ang maaaring kaharaping parusa ng mga lalabag? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Nagsagawa ng ilang operasyon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG laban sa mga taong iligal na nagbebenta ng chainsaw sa social media. Ang pagbenta kasi nito na walang kaukulang permit ay hindi pinapahintulutan sa ating batas. Nakapaloob sa Republic Act No. 9175 o ang Chainsaw Act of 2002 na ipinagbabawal para sa sinumang hindi otorisado ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na magbenta o mag-import ng chainsaw. Nakalagay sa Section 4, tanging manufacturer, dealer at private owners na otorisado ng kagawaran ang maaaring magbenta ng chainsaw. Gayon din ang mga maaari lamang gumamit ito ay ang mga na-issue na ng permit ng kagawaran tulad ng mga timer license agreement, fruit tree farmer, tree fanner at mga lisensyadong wood processor.
Ang mga lalabag ay maaaring marap sa kulong na 4 hanggang 6 na taon o multa mula 15,000 hanggang 30,000 pesos. Habang ang gumagawa ng chainsaw na hindi otorisado ay maaaring makulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at multang 1,000 hanggang 4,000 piso. Habang ang sino mang gumagamit ito na hindi naaayon sa batas ay maaaring makulong ng 6 hanggang 8 taon at multang mula 30,000 hanggang 50,000 pesos. Samantala, para sa mga nagmamay-ari at nagbalak bumili ng sariling chainsaw ay dapat bumili lamang sa mga rehistrado at iparehistro ito sa kagawaran para sa kaukulang permit. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng football, sa gitna ng paghahanda sa AFC Asian Cup qualifiers, tuluyan ang umalis bilang head coach ng Philippine men's football team si Albert Capellas. Yan ay dahil umano sa personal reasons na nirerespeto ng kupunan. Ang mga detalye sa report na ito. Mananatiling pundasyon ng Alas Pilipinas ang kilalang kapitan ng kupunan na nagbigay ng makasaysayang bronze medal sa bansa habang may mga bagong mukhang idadagdag para sa 2025 AVC Nations League na gaganapin sa Vietnam sa June 7 hanggang 14. Pinili ni head coach Jorge De Brito na ipagpatuloy ang tiwala sa kanyang matagal ng mga player. Kabilang sa mga babalik ay sina veterans Gia Morado de Guzman at Don Macandili Katindig. Gayon din ang mga star hitter na sina Ea Laure, Angel Canino at Vanny Gandler. Sasama rin ang kamakailan lang na gumraduate na si Bella Belen at Alyssa Solomon. Magbabantay sa gitna ang mga pamilyar na muka na sina Thea Gagate, Fifi Sharma at Del Palomata. Si Julia Coronel at Jen Nerva naman ang backup sa veteran setter at libero combo na sina De Guzman at Katindig. Pero maliban dito, 4 ang bagong karagdagan sa lineup na kabilang sa sasabak sa AVC. At ang maituturing ding pinakamalaking karagdagan sa team ay si Adamson sensation Shaina Netura na nagbasag ng maraming UAAP records bilang rookie sa season 87. Inaasahang magdadagdag siya ng bigat sa open spiker rotation dahil sa kanyang natural na atletismo at talas sa laro. Kasama niyang bagong mukha si Lams Lamina ng NU, 2-time UAAP best setter na kumumpleto sa setter rotation na pinangungunahan ni De Guzman at Coronel. Mula naman sa FAU ay si Clarice Loresco, isang rookie middle blocker na dating Best Juniors MB. At ang huling pangalang dadagdag sa solid lineup ay ang 6'1" opposite spiker na si Leila Cruz ng Capital One na bumabalik mula sa ACL injury. Kasama ang Alas Pilipinas sa Pool B kung saan makakasagupa nito ang mga kupunan ng Kazakhstan, Indonesia, Iran, Mongolia at New Zealand. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen, Yuel. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At iyan na po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.